Isa-isang sinita at inalis ng MMDA ang mga nakaharang sa kalsada sa Tondo, Maynila ngayong umaga. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Connie, sa clearing operations ng MMDA sa kahabaan ng Honorio Lopez Boulevard sa Tondo, Manila, nasusubukan kung paano mabalanse yung paghihirap ng ilan sa ating mga kababayan sa batas na dapat walang sagabal sa bangketa. Ang isang bahagi ng sidewalk na harangan na ng isang pamilya na dito na nanirahan matapos ma-demolish. For humanitarian reasons, sabi ni Gabriel Go, hepe ng MMDA Strike Force, igigilid na lang muna nila ang mga gamit at hindi kukumpiskahin. Ang isa namang sidewalk vendor na kumpiska ang mga gamit pero hindi na lang kinumpiska yung mga paninda. Pero mas marami yung mga hindi pinalusot tulad ng isang pasaway na vulcanizing at motorcycle shop repair na hanggang kalsada na yung inukupahan. Ang mga inabutang gamit sa kalsada kinumpiska. Ang hindi rin pinalusot ay mga cargo truck na nakapark sa gilid. Nato yung mga cargo truck na walang mga driver, tinikita naman kung andun yung driver. Regular na nag-clearing operation sa Honorio Lopez at kasunod dito yung clearing naman sa daraanan ng traslasyon ng puon ng itim na Nazareno. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Panalo ng 2 medalya sa Rome, Italy si Pinay rhythmic gymnast Kyla Mendoza. Sa kanyang pagsali sa Rome Cup International Rhythmic Gymnastics Competition Winter Edition, nakuha niya ang silver medal sa ball apparatus. Naka-bronze medal naman siya sa individual all-around event. Sa Singapore naman, nakuha ng Philippine National Men's Handball Team ang bronze medal sa 10th Singapore Handball Open Tournament. Lumaban din sa torneo ang iba't ibang bansa sa Asia tulad ng Thailand, Japan, Taiwan at iba pa. Good job sa inyo, Philippine National Men's Handball Team at Pinay rhythmic gymnast Kyla Mendoza. Sa susunod na Huwebes na ang pista ng Poong Jesus Nazareno, kaya tuloy-tuloy na rin po ang paghahanda ng mga otoridad. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, planchado na nga ang plano para sa Traslasyon 2025. Sinabi ni Manila Police District Director Brigadier General Tom Ibay, walang specific threat silang nakuha para nga sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Pero patuloy ang paghahanda ng mga otoridad na sa 14,500 na personnel ay ipapakalat pisteres pa lamang ng pista. Sabi ni Ibay, magpapatupad ng gun ban sa Maynila mula January 8 to 11. May ipatutupad din ang city government and legal ban sa paligid ng Quiapo mula January 8 ng gabi hanggang January 10. Gaya ng nagdaang taon po, posible raw na magkaroon ng interaction ng cellphone signal. At tulad ng isang taon, ang pre-pandemic na rin pa ang gagamitin sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand pabalik ng Quiapo Church. Meron din mga medical stations sa 4 na quadrant sa daraanan ng traslasyon. May 7 LED screens na ilalagay malapit sa paligid ng Quiapo Church. Sa Quirino Grandstand naman sa Lunes, may mass for volunteers ganap na alas 6 ng gabi. Pinabukasan January 7 hanggang 8 naman ang pahalik sa Poong Jesus Nazareno. January 9 araw sa alas 12 ng ating gabi na ang Misa Mayor na pangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. Ipagpapatuloy ang na susundan ng panalangin sa pangliwayway. Noong nakarang taon, inabot ang halos 15 oras ang proklasyon. Ayon kay Father James Estron Jr., ang parish priest ng Quiapo Church, bawal sumampas ang lahat, maaari maghagis ng panyo para itunak ang Jesus Nazareno. May paghila pa rin ng lubid, ngunit pinapakiusap na gawin ito ng maayos at lubos. Ang latest mula rito sa Quiapo, balik sa iyo. Maraming salamat, Ian Cruz. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang lalaki matapos na magpaputok ng baril sa Bana, Ilocos Norte. Ay sa pulisya, may nakasaksi sa 2 beses na pagpapaputok ng baril ang sospek sa isang irrigation canal. Na-recover sa sospek ang isang Magnum revolver. Wala raw maipakitang dokumentong sospek na walang pahayag. Maharap siya sa kaukulang reklamo. Hindi lang daw sa mobile games may pabuhat, pati na rin daw sa basketball. Yan ang Level Up Basketball Game sa Coronadal City. Palaro yan sa Sitio de Talfitac sa Barangay Assumption noong Pasko. Magkakaparehas ang kalahok dyan, marami ay mag-asawa. Ang babae o si Mrs., karga dapat ng lalaki o ni Mister na maglalaro ng basketball. Ang tanging rule daw ang makashoot ng bola habang may buhat.
Winner ang koponan na may pinakamaraming score. Sabi ng organizers, layo ng laro na mapasaya at mapagkaisa ang mga residente. Parang ang hirap niyan. Oo Ang hirap na nga. nga makashoot ng wala kang bit-bit, di ba? Correct. Pero Yun pa tinalo kayang meron. nito itong wife carrying championship na ginagawa sa Europe. Oo. Ayun, tumatakbo lang sila. Ito, nagsushoot, tumatakbo, nagde-dribble. Di ba? At may kasamang halakhakan Ang para sa galing. mag-asawa. Good job naman yan.